ay lahat. Imagine, ibigay sa iyo ang fruit of the Spirit. Kapag nasa iyo yung Espiritu Santo, maminamahal, ang dami naghahanap ng kapayapaan ngayon. Nagkagulo ang mga tao. Pinagkaabalahan kung paano lalong yumaman. Pinagkaabalahan paano maproteksyonan. Maminamahal, kapag dumating ang matitindi mga kalamidad, mga lindol, ginastusan pa mga bunkers para makasafety sila doon pag dumating yung paggunaw ng mundo. Kaya ng bunkers maligtas ang buhay mo? Maminamahal. O sa lindol? Masamang-masama talaga ang panahon, maminamahal. Global warming. Habang ang lahat ay nagwo-worry, baka mabawasan yung kanilang kayamanan. Worldly pleasure. Kailangan palagi akong maligaya sa aking buhay. Mag-travel sa lahat-lahat ng lugar para lamang lumigaya. Subalit, wala pa rin. Malungkot pa rin. Maminamahal, worldly power. Pataasan, pagalingan. Kung lahat ay doon nakatuon ng kanilang puso ang mga isip, ano ang ikinental sa ating puso na mga totoong lingkod ng ating mahal na Panginoon, maminamahal? Walang humpay na pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Walang humpay na pagkukrusada. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Habang busy ang buong mundo sa mga bagay na fleeting, mga bagay na hindi nagtatagal. Maminamahal. Mapakinabangan nila kaunting panahon lang. Kailangan talaga yan. Subalit, kaunting panahon lang. Subalit sa mga tunay mga anak ng Diyos, maminamahal, ang pinag-aabalahan po natin ang ating mahal na Panginoon na manatili sa ating buhay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sapat kapag nasa iyo ang ating mahal na Panginoon, wala ka nang hahanapin pa. Fruit of the Spirit. Galatians chapter 5, 22 and 23. Bago ka magkaroon ng lahat ng yan, you need the Spirit of God. Ang Espiritu ng ating mahal na Panginoon kinakailangan nasa iyo. Ito'y itali mo sa iyong buhay. Ito po ilak mo. Amen? Bagas ikandado mo sa iyong buhay na hindi siya makakawala sa iyo. Sapagkat ang Holy Spirit, maminamahal, is very sensitive. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen na mahal. Ang Holy Spirit ay, He's like a dove. Gusto niyang palaging mapayapa ang iyong puso. Nananahan palagi ang kapayapaan sa iyong puso. Ayon ng mahal na Panginoon, magkaroon ka ng katiting na mga worldly, na mga nakatuon ang puso at isipan mo sa mga bagay na sanlibutan, mag-grieve ang Holy Spirit. Magselos ang ating mahal na Panginoon. Aalis ang ating mahal na Panginoon. Kaya dito sa Jesus Miracle Crusade, palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang ating pinagtuunan ng ating pansin, ng ating puso, ng ating pagmamahal, ay ang ating mahal na Panginoon. Amen? Palagi nagpupuri, palagi nagpasalamat sa ating dakilang Diyos upang hindi mawala sa atin ang Holy Spirit. Hallelujah. Ating basahin mga minwa, Galatia 5, 22 and 23. The book of Galatians chapter 5 verses 22 and 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Oh, hallelujah. Mga taga-Galatia, Kapitulo 5, versikulo 22 at 23. Narapot ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapainuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil laman sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Grabing kayamanan yan. Amen? Pag nasa ang Espiritu ng ating mahal na Panginoon, punong-puno ka ng pag-ibig, punong-puno ka ng pagpapainuod, punong-puno ka ng kagalakan, punong-puno ka ng pasensya, gentleness, goodness, kabutihan, meekness, pagpakumbabang loob, pagpipigil. Minamahal, ano pang hanapin mo?
Pag punong-puno ka ng Holy Spirit, lahat mahal mo. Wala kang kagalit. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Mag-uunaw mo na ang mundo, hindi ka nag-alala. Punong-puno ka ng kapayapaan. Punong-puno ka ng kagalakan. Dahil alam mo, hindi ka pababayaan ng ating mahal na Panginoon. Pabayaan pa naman ang ating mahal na Panginoon kanyang minamahal mga anak. Kaya po sabi ng ating gagalang-galang mga pastor, imposible sa lahat ng imposible na pabayaan. Ikinamatay nga ng ating mahal na Panginoon. Sa krus ng Kalbaryo tayo, pagkatapos pababayaan lang, hindi po. Napaka-imposible. Amin naman. Lahat ng pangailangan mo, ibibigay ng ating mahal na Panginoon. Hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan man. So kapag nasa iyo ang Holy Spirit, ay nasa iyo na lahat. Magtaka yung mga tao, bakit tutuwa itong mga to? Hindi naman sila mga milyonaryo. Hindi naman sila maraming mga tahanan. Hindi naman sila maraming mga ari-arian. Mayroon mga pinagpala sa mga bagay na yan, bonus na lang. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pangako din ng ating dakilang Diyos. Subalit hindi na nakatuon doon ang ating puso, nakatuon sa ating mahal na Panginoon. Pagpalain ka man sa lahat ng bagay, matabang na sa iyo ng mga bagay na yan. Kasi ang gusto mo palaging nasa presensya ng ating dakilang Diyos na hindi mawawala sa iyo. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Very wise sa mga anak ng Diyos. Amen! Kahit anong i-offer sa iyo, kapag mawawala ka naman sa mahal na Panginoon, di bali na lang. Amen? Si Job nga, nawala sa kanya lahat eh. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, nawala sa kanya lahat. Si Job, anong ginawa niya? Nagpuri lang sa ating mahal na Panginoon. Nagpasalamat pa rin sa ating mahal na Panginoon. Ha? With His patience, binalik doble pa. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi mo pwedeng, you cannot out-love, out-give our loving God. Amin na mahal. Wala pa hanggang ngayon, wala pang pumantay kay King Solomon sa kanyang kayamanan. Wala pa. Hanggang ngayon, amin na mahal. So ibig sabihin, kaya ng ating dakilang Diyos. Na magpala ng gano'n na pagpapala na walang kapantay, umaapaw na pagpapala. Kaya pala ng ating dakilang Diyos eh. Amen? Pero hindi yun ang hiningi ni King Solomon. Ang kanyang hiningi, wisdom from above. Dahil nalugod ang ating mahal na Panginoon, hindi siya nakatuon sa kanyang material na mga bagay, hindi siya nakatuon sa kapangyarihan. Amen? Nakatuon siya sa kung anong nais ng ating mahal. Nakuha niya yung nais ng ating mahal na Panginoon. Pati yung hindi niya hiningi, binigay pa! Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon! Hallelujah! Kahit nga hindi ibigay. Amen? Ganyan po ang mga anak na Diyos. Kahit hindi ibigay, basta ikay, huwag mawawala sa akin. Oh, hallelujah! Alisin mo na lahat, huwag lang ang ating mahal na Panginoon. Siya ang ating kayamanan. Siya ang lahat-lahat sa atin. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Power! Kapangyarihan! Saan ang gagaling ang kapangyarihan? Amin na mahal. Umakyat ng talipaw sa loob. Countdown ng ating talipaw peace mission is July 1. Bago pa man ng July 1, nag-aayuno ng ating kagalang-galang malapastor. For something that will happen. Ha? Ang ating mahal na Panginoon, na dati ang ating kagalang-galang malapastor, mayroong mangyayari na hindi alam kung ano. Nag-aayuno na dati ang ating kagalang-galang malapastor that time. Pinaghahanda na ng ating mahal na Panginoon. Amin na mahal. Yung pala, puputok ang sipadan hostage crisis. Na ito po ang naging daan for 1,000 crusades. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Na ito po'y umabot sa buong mundo na krusada. Nakrusadahan ang buong mundo. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Na hanggang ngayon pinag-uusapan. Amen. Yung kapangyarihan na yan, hindi galing kung saan. Amin na mahal. Kahit mayroon kang weapons, ano ba, mga weapons ngayon pinag-uusapan, mami na mahal, nuclear weapons pa. Grabe. Nahintakutan ng mga tao, baka magkaroon ng nuclear war. Hindi ito man tatatapos sa mga gera. Tuloy-tuloy, mami na mahal. Subalit,
greater weapon yung ating taglay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Holy Spirit! Amen! Sabi nga ng ating kagalang-galang mahal na pastor, kahit bagsakan ka ng bomba, no weapon that is formed against thee shall prosper. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Natupad ba? Ay talagang natupad mga minamahal eh. Tayo mismo, witnesses tayo. Nung magkaroon ng earthquake underneath the sea, 2004, amin naman, nanirigasa ang 11 countries. Tumawag ang isang seaman sa atin, mga minamahal. Kumusta kayo dyan sa Pilipinas? Sunday po yon, 2004. Bakit? Kasi inaalala nila dahil ang tumbok ng earthquake na yan kasama ang Pilipinas. Narito ang man of God. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nilampasan. 11 countries, tinatayang mga 350,000 people ang namatay because of the tsunami. Amin na mahal, na ito po ay nag-trigger ang tsunami na dahil doon sa underneath the sea na earthquake. 8 po yata yun, kung di po ako nagkamali, amin na mahal. Intensity 8. 350,000 ang namatay. That was year 2004. Pero ang Pilipinas, habang tayo po doon, nagpupuri tayo. Wala tayong kaalam-alam. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tinuruan na tayo ng ating beloved and more parents in the Lord. Palagi magpuri, magpuri, magpuri. Walang umpay na pagpupuri. Ano man ang sitwasyon mo sa buhay. Hindi ka pababayaan ng ating mahal na Panginoon. 1,000 shall fall thy side, 10,000 on the right hand, but it shall not come nigh thee. Hindi nga lalapit sa iyo, mababalitaan mo lang. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kapangyarihan, galing sa ating mahal na Panginoon, sa kanyang Espiritu. Amin na mahal. Comforter. I-comfort ka ng ating mahal na Panginoon. Di ba, amin na mahal? Saan ang galing yan? Hindi natin mabasa. John chapter 14 verse 26. Amin na mahal, He will comfort you. Minsan malungkot ang mga Kristiyano. Minsan may mga bagay na pinagdadaanan ng mga Kristiyano. Siya ang great comforter. Kapag nasa yung Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Kapag umalis ang Holy Spirit, wala mag-comfort sa iyo. Ang kalungkutan, grabe. Nakakatakot. Amen? Ang pag-alala, amin na mahal. Kung ano man ang mangyayari naman, kung ano susunod na mangyayari na, yung iba, hindi pa nangyayari, inatake na. Nakakatakot mga minamahal walang Holy Spirit. Pero nasa atin, palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. He is a teacher. Amen. John chapter 16 verse 13. He will guide you into all truth. Ipapaalala niya sa iyo kung anong dapat mong gawin. Siya ang magka-counsel sa iyo. Siya ang magtuturo sa iyo. Walang iba, kundi ang Holy Spirit na nasa iyo. John 16:13. Basahin po natin, mga minamahal. Gospel, John chapter 16, verse 13. Howbeit, when He, the Spirit of truth, is come, He will guide you into all truth. Oh, hallelujah. For He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear, that Praise shall He speak, and He will shew you things to come. Glory to God. Dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 16, talatay 13. Gayon may kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang narinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain, at kanyang ipahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pinakadakilang karunungan ang ibibigay sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Nangyari ba, maminamahal sa atin? 100% nangyari eh. Imagine, maminamahal, pag may karamdaman ka,
Hindi ka na kung saan. Saan bang ospital ako tatakbo? Nasa iyo na mismo eh. Ang Holy Spirit. Nililihas natin yung ating sarili. Tinuruan ng ating kagalang-galang magulang sa ating mahal na Panginoon. Wisdom from above. Gumaling ba? 100%. Tayo mismo. Ito, milyon-milyon ang nag-testify. Pinagaling ng ating dakilang Diyos. Anong dakilang kapangyarihan mayroon tayo? Anong value mayroon ang Holy Spirit na nasa atin? Huwag mong pakawalan ng Holy Spirit. Amen? Huwag mong i-grieve ang Holy Spirit na nasa iyo na lahat. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Imagine, tuturuan ka kung ano saan ka lalakad. Sasabihin sa'yo, anak, wag dyan. Mapapahama ka dyan. Yan. Hindi mo alam. Pero ang ating dakilang Diyos, nakakaalam ng lahat ng yung lakad. Minamahal. Alam ng ating mahal na Panginoon, kung pumunta ka dyan, mapapahama ka. Siya mauusap. Siya ang ahad lang. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung iba, sige lang na sige. Ayun, napahamak na. Pero sa atin, iba. Mayroon tayong Holy Spirit. Maramdaman mo, parang, bakit ganito? Naramdaman ko. Parang ayaw kong umalis ng bahay. Di ba? Minamahal? Parang may mangyayari. Ayun, may nangyari na nga sa kuna. Bakit? Pinigil ka ng Holy Spirit. Pinaramdam sa iyo ng ating mahal na Panginoon, mahal ka ng ating dakilang Diyos. Minamahal? Zechariah 4:6. Hindi po sa ating lakas eh. Hindi sa ating talino. Minsan, matalino tayo masyado. Ang tao napakatalino, dapat ganito, dapat ganon. Ano pong sabi sa Zechariah chapter 4:6? Tinuro natin kagalang-galang magulang sa malapit. Umasa ka palagi sa ating mahal na Panginoon. Huwag kang umasa sa iyong sarili. Amen. Palapakan po natin ating dakilang Diyos. Zechariah chapter 4:6. The book of the prophet Zechariah chapter 4, verse 6. Then he answered and spake unto me, saying, This is the word of the Lord unto Zerubbabel, saying, Not by might, nor by power, but by my spirit, saith the Lord of hosts. Hallelujah, hallelujah. Dito po sa Zechariah, ang kapitulo 4, ang talata 6, na magkagaling siya'y sumugot at nagsalita sa akin, nagsasabi, ito ang salita ng Panginoon kay Zerubbabel, na sinasabi, hindi sa pamagitan ng kalakasan, ni ang kapangyarihan, kundi sa pamagitan ng aking espiritu, sabi ng Panginoon na mahukbo. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yan ang value ng Holy Spirit na nasa iyo. Hindi sa magitan ng kapangyarihan. Hindi sa magitan ng lakas. Sariling kapangyarihan, sariling lakas, you will fail. Amen? Naturuan na tayo ng ating kagalang-galang magulang sa ating mahal na Panginoon. Wala na po tayong pwedeng idagdag o ibawas man sapagkat kompleto na. Nasa atin na lahat. Amen? Kaya alagaan mo na lang ang Holy Spirit sa iyo. Minamahal, sapagkat kapag umalis, you lose everything, you will gain nothing. Amen? Pag nag-grieve ang Holy Spirit, minamahal. Paano mong alagaan ang Espiritu ng ating mga araw-araw, ibalik mo ang iyong unang pag-ibig. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Constant revival, ikaw mismo sa sarili mo. Malalaman mo kapag ikaw'y nanglalamig na, nanghihina na. Amen? You have to be revived. We have to be revived. Alagaan mo ang Espiritu ng ating mahal na Panginoon sa iyong puso. Paano maalagaan yan? Palagi ka magpuri. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sapagkat saan nananahan? Saan tumatahan? Ang Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Ano ang natin ginagawa sa Jesus Miracle Crusade International Ministry na ito po hinubog na ng ating kagalang-galang magulang sa mahal na Panginoon. Beloved children, minamahal, palagi ang pagpupuri sa mahal na Panginoon. Kaya pag tayo po ay mayroong mga events, kapag tayo po ay may mga gawain, lahat ay talagang takbo sa gawain ng ating mahal na Panginoon para sama-sama magpuri, magluwalhati, magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Yan po ang tanging paraan para manahan ang Holy Spirit. Gustuin man ang ibang ministry, manahan sa kanilang Holy Spirit, wala. Bakit? Hindi naman nila natumbok.
Yung sikreto eh. Hindi nila natumbok yung sikreto, mga minamahal. Sarado ang pinto para sa kanila. Subalit dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, pinangunan ng totoong propeta ng ating dakilang Diyos, bukas ang pinto ng kalangitan. Bukas ang pinto ng lahat ng opportunity para dumaloy ang Ebanghelyo. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang katotohanan, gustuhin man ng lahat na makausad ang kalang ministry para maipangaral din ang salita ng Diyos. Sarado. Amen? Bakit nakasara? Anong meron? Bakit nakasara? Bakit sa Jesus Miracle Crusade bukas? Yung pagpupuri eh. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sikreto na tinumbok ng ating kagalang-galang magulang sa mahal na Panginoon, beloved family. Puro pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Eh, ano ngayon kung may mga pangailangan tayo? Amen? Bahala ang ating dakilang Diyos. Hindi nga natin alam, baka bukas kuhanin na tayo. Baka po natin. Baka bukas mag-rapture na. Baka mamaya lang, tumunog na ang trompeta. Handa sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Iyon ang ating pinagkaabalahan. At kapag tumunog ang trompeta, wala ka sa presensya ng mahal na Panginoon, walang Holy Spirit, iwan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, nakakatakot. Amen? 2 Corinthians chapter 3 verse 16. Huwag po natin kalimutan ang pinangaral ng ating kagalang-galang magulang sa mahal na Panginoon. Ikintal natin sa ating mga puso, mga minamahal, na huwag malihis tayo. Ni katiting, huwag mag-alinlangan sapagkat narito na tayo. Nasa finish line na nga aatras ka ba? Magtanong ka ba? Mag-alinlangan ka pa? Nasa finish line ka na. Natanggap mo na lahat. Ngayon ka pa mag-alinlangan. Gawa talaga ng kaaway. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Binulungan lang ng konti ng kaaway. How many years na mga himala? How many years na pagpapaba? How many years na kapangyarihan na binigay ng mahal na Panginoon? Kinalimutan lahat. Ano ba yun? Nang dahil lang sa kunting bulong. Ating basahin mga minamahal, 2 Corinthians 3:16. The second book of the Corinthians, chapter 3, verse 17. Now the Lord, 16. verse 16. Nevertheless, when it shall turn to the Lord, the veil shall be taken away. Dito po sa ikalawang mga taga-Korinto, Kapitulo 3 at talatay 16. Ngunit kailanmat magbalik sa Panginoon ay maalis ang talukbong. Amen. 17 po yata pala. Sorry po. The second book of the Corinthians, chapter 3, verse 17. Now the Lord is that Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Ikalawang mga taga-Korinto, Kapitulo 3, ang talatay 17. Ngayon, ang Panginoon ay siyang Espiritu, at kung saan naroroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. Amen. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. The letter killeth, but the Spirit giveth life. Kindly po, mami na mahal, baka makita po natin yung verse niyan, mami na mahal. Atin po muna dito, mami na mahal, bago po natin dyan. Matthew, chapter 12, verse 28. Habang inaala pa po yung verse 6. Matthew 12, 28. The book of Matthew, chapter 12, verse 28.
But if I cast out devils by the Spirit of God, then the kingdom of God is come unto you. Praise the Lord. Sa Tagalog mo naman. Mateo Kapitulo 12, versikulo 28. Ngunit kung sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos ay nagpapalabas ako ng mga demonyo, ay dumating na nga sa inyo ang kaharian ng Diyos. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung ang Espiritu, sa magitan ng Espiritu Santo, ang sabi ng ating mahal na Panginoon Kristo ay nagpapalayas ako ng masamang Espiritu, rest assured that the kingdom of God is come upon you. Ngayon din po sa ating panahon, mamay na mahal, napalayas natin ang masasamang Espiritu. Sumuko ang masasamang Espiritu sa magitan ng pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Alang nga naman sabihin natin wala sa atin ang kingdom of God. Then that's lying. Amen? Namin na mahal, sa Jesus Miracle Crusade, nandito ang Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ating buhay na Diyos. The true church of the living God. Na kung saan, kung wala ang true church of the living God, hindi mo kailanman mapalayas ang masamang Espiritu. Wala kang authority. Hindi mo matapakan ang mga dyablo sa iyong mga paa. Wala kang totoong wisdom galing sa ating mahal na Panginoon. Walang totoong revival. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Without the kingdom of God na pinanana ng Espiritu ng ating dakilang Diyos, walang magaganap na revival. Ating basahin, mami na mahal, 2 Corinthians chapter 3, 4, up to 6. The second book of the Corinthians, chapter 3, from verse 4 up to verse 6. And such trust have we through Christ to Godward, not that we are sufficient of ourselves to think anything as of ourselves, but our sufficiency is of God, who also hath made us able ministers of the New Testament, not of the letter, but of the Spirit. For the letter killeth, but the Spirit giveth life. Praise the Lord. Dito po sa 2 Korinto Kapitulo 3, Last versikulo verse na po. 4 hanggang 6. Agay pagkakatiwala sa Diyos ay taglay namin sa pamagitan ni Kristo. Right. Hindi sa kami ay sapat sa aming sarili upang isipin ang anuman ay mula sa kanang aming sarili, kundi ang aming kasapatan ay mula sa ating mahal pa Isus. Na sa amin naman ay nagpapaging sapat sa mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titig, kundi ang Espiritu, sapagkat ang titig ay pumapatay. Dahil ang Espiritu ay nagbibigay ng buhay. Amen. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ay, napakahalaga. Nung bumaba si Moses galing sa Mount Sinai, ang ano po ang dala-dala niya? 10 Commandments. At nung dinala niya sa mga Israelita ang 10 Commandments, nasunod ba? Hindi nila nasunod. Karamihan sa kanila namatay sa ilang. Anong kulang? Nung bumaba ang ating kagalang-galang malapastor galing Talipaw, Sulu, ano po ang dala? Kapangyarihan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. The true gospel of the living God na kinakailangan tanggapin mo ang Espiritu ng ating dakilang Diyos. At kahit nasa iyo lahat ng commandments, wala ka namang kapangyarihan, hindi mo rin masusunod. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos. Kaya yung Victorious Peace Mission, grabe, napakahalaga. Napakahalaga sa buong mundo, mga minamahal. Sabat dito nakita nila, ito pala ang magbigay sa atin ng kapangyarihan. Ang tunay na Ebanghelyong dala-dala ng totoong propeta ng ating dakilang Diyos. Purong Ebanghelyo ng kaligtasan. Ito tayo, millions ang nakinabang. Because if you have the Spirit of God, nandyan na po sa iyo ang 9 fruit of the Spirit. Habang dumadalo ka, naglilingkod na buong katapatan sa ating mahal na Panginoon, unti-unti hinuhubog ka ng ating dakilang Diyos to be perfect in the sight of our loving God. Hanggang sa mabuo ang Espiritu, ang bunga ng Espiritu Santo sa iyong puso, sa iyong buhay, wala nang batas laban sa iyo.
Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nasunod mo na rin ang commandments. Millions of commandments nandito sa salita ng mahal na Panginoon. Buong Biblia. Pagkalooban ka ng kapangyarihan, masunod mo ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Kaya, ikandado mo ang Espiritu sa iyong buhay, sa iyong puso. Huwag mong pakakawalan, maminamahal. Grieve not the Holy Spirit of God. Manatili sa iyo ang presensya ng ating mahal na Panginoon hanggang kanyang pagpabalik na sa iyo na lahat. Wala ka nang hahanapin pa. Hallelujah. Tayo mula tayo tumayo, manmahal. Habang tayo maawit sa ating mahal na Panginoon. Akin na pong binibigyan mong panahon sa ating beloved Uday Preacher Louie Angeles for our altar call. Hallelujah.